Omar, yan ang bundok na inyong hinahanap. Magmarahan sa pagpasok sa teritoryong yan, sapagkat hindi yan sakop ng kahit alinman sa aming kapangyarihan. Wika ng pinuno ng mga engkantong itim. Matapos makapagsalita ng nilalang, itinuro sa kanya nito ang dalawang napakaliwanag na araw na para bang meron itong nais iparating na mensahe. Maya-maya pa, inilahad sa kanya ng hari na kapag nakita na niya ang paglubog ng isa sa mga ito, yun na ang pinakaangkop na pagkakataon upang pasukin ang bundok. Naniniwala kasi ang kanyang mga kasangga na kapag sumapit ang ganoong oras, nang hihina ang pananggalang sa buong kabundukan ng pulag. Dagdag pa nito, hindi rin basta-bastang nilalang ang mga nagbabantay sa lugar na yon, gawa ng may mga tangan din itong malalalim na karunungan pagdating sa kahit na anong aspeto ng digmaan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na niyang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad sa kabila ng mga babalang kanyang nasagap. Sa isip-isip niya, kahit ano pang demonyo ang makaharap niya sa lugar na yon, hindi nito kayang tinagin ang pagnanais niyang muling masilayan ang kanyang ama't tiyuhin. Habang patuloy na nakatirik ang araw sa kalangitan, labis-labis naman ang pagbigay sa kanila nito ng hindi maipaliwanag na init. Ang kanyang mga kasangga noon ay pansamantalang naglaho sa kanyang tabi sa kadahilan ng hindi ito komportableng maglakad sa ilalim ng sikat ng araw. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga ni Omar ang napakagandang paanan ng bundok kung saan merong nagsisigandahang mga talon sa buong paligid. Kulay berde din ang tubig na umaagos doon, tanda ng pagiging isang malusog na kapaligiran. Habang pinagmamasdan niya ang lugar, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang mapansin niyang tanging ang bundok lamang ng pulag ang merong malusog na paligid at gubat. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais niya munang hintayin ang pagsapit ng dilim bago niya tuluyang pasukin ang paanan. Kinakailangan niya kasi noon ng tulong ng kanyang mga kasangga upang masigurong walang mangyayaring masama sa kanya doon. Dahil sa wala naman noong maisip na gawin si Omar, napagpasyahan niyang kausapin ang kalikasan na namumuhay sa lugar. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalakbay ng kanyang wisyo patungo sa mundo ng mga elemento. Bago niya tuluyang gawin ang bagay na yon, ikinulong niya ang kanyang sarili sa loob ng salamangkang pinaghalo ng dalawang magkaibang panig upang masigurong walang demonyo o nilalang ang makakalapit sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga naglakbay ang diwa ni Omar patungo sa kinaroroonan ng nilalang na namamahala sa bundok ng pulag. Habang nasa kasagsagan ng paglalakbay ang kanyang diwa, tanging mga nagliliwanag lamang na bituin ang kanyang mga nakikita. Sa pagdating niya sa isang napakaliwanag na lagusan, bumungad sa kanya ang isang dalagang pinaiikutan ng mga paru-paro at ibon. Ang buhok nito ay kumikinang na parabang pinamamahayan ng napakaraming alitap-tap. Pagtitigan nilang dalawa, halos hindi maiwasang mabighani ni Omar sa ganda ng mga mata ng dalaga. Maya-maya pa, nasipat niya itong lumalapit sa kanya habang dahan-dahang ngumingiti. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang nakarinig ng bulong sa kanyang isipan na nagsasabi ukol sa naramdamang kagalakan ng nilalang sa kanyang pagbisita. Matapos naman itong marinig ni Omar, ninais niyang kausapin ito ng marahan habang dahan-dahang ibinaling sa mga nilalang na naninirahan sa bundok ng pulag na kanyang pinangangalagaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Omar na hindi na pala sakop ng diwatang yon ang pangangalaga sa bundok ng pulag.
May mga bagay kasing naganap doon na siya namang nagpawala sa kanyang kakayahan na kontrolin ang buong lugar. Matapos itong mapag-alaman ni Omar, agad namang pumasok sa kanyang isipan na maaaring ang ginawa ng kanyang ama at tiyuhin ay may kinalaman sa ganoong pangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais na niya noong bumalik sa mundo ng mga engkanto upang maipagpatuloy ang kanyang pagmamasid sa paligid. Sa pagbalik ng diwa niya sa kanyang katawang lupa, doon bumungad sa kanya ang 5 hari ng mga engkantong itim na naghihintay sa kanyang paggising. Omar, nandito na kami. Dala namin ang iilan sa aming mga mandirigma na nakahandang mag-alay ng kanilang mga buhay para sa katuparan ng iyong layunin. Wika ng pinuno ng kanyang mga kasangga. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang paglitaw ng 25 nilalang na nababalot ng itim na kasuotan ang kanilang buong katawan. Ang tanging nakalitaw lamang sa mga ito ay ang kanilang namumulang mga mata at mga sandatang nakasukbit sa likurang bahagi ng kanilang mga katawan. Dahil sa mga nakita noon ni Omar, labis naman ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga kasanggang dating nangangalaga sa kanyang tiyuhin. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang lumubog ang isang araw sa kalangitan, hudyat ng kanilang pagpasok sa bundok ng Pulag. Pag-apak nila sa tubig na umaagos galing sa talon, bigla naman silang nakarinig ng pag-alulong ng isang lobo at pagsipulasan ng kawan ng mga usang nanginginom sa dalampasigan. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang makarinig sila ng mga pagsiatungal ng hindi pangkaraniwang nilalang na naninirahan sa lugar. Bagaman kapangi-pangilabot ang pag-atungal na yon, hindi nagawang masindak ni Omar at ng kanyang grupo. Pagpasok nila noon sa looban ng bundok, itinali niya sa kanyang tagiliran ang kanyang latigo at binunot ang kanyang tabak sa sisidlan nito bilang paghahanda sa mga pangyayaring tatambad sa kanilang harapan. Ang mga kasangga noon ni Omar ay nagkalat na sa buong paligid upang mas mapalawak ang kanilang sakop sa bundok ng Pulag. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang tumambad sa kanilang harapan ang isang tigreng halos sinlaki ng isang matandang baka. Nakatitig ito sa kanila ng masama at panay ang ginagawa nitong pag-angil habang ito ay nananatili sa kanyang kinaroroonan. Paglalarawan ni Omar sa nilalang na yon, meron itong napakaitim na mga balahibo, mapupulang mga guhit sa katawan nito, naninilaw na mga mata at kulay pulang mga ngipin at kuko. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang lumapit sa kanya ang kanyang mga kasangga upang maghatid ng kanilang tulong. Omar, kami na ang bahala sa demonyong yan. Wika ng pinuno ng kanyang mga kasangga. Wag, ako na ang bahala dyan. Nais kong ipakita sa mga demonyong naririto na hindi tayo matitinag ng kanilang mga alaga. Pag-igihan niyo ang pagmamasid sa paligid. Ako na ang bahala rito. Sagot naman ni Omar. Matapos itong marinig ng kanyang kasangga, mabilis na naman itong nagbigay utos sa kanyang mga mandirigma na muling kumalat sa buong paligid. Sa pagkawala ng kanyang mga kasangga, doon na nag-umpisang gumalaw ang tigre na parabang nag-uumpisa na itong manila ng kanyang biktima. Hinayaan lang naman ito ni Omar sa kadahilan ng nais niyang maipamalas ang kanyang kalakasan sa mga nilalang na nagmamasid. Pagsunggab ng tigreng yon sa kanyang kinaroroonan, bigla naman niya itong tinigalpo ng mga usal na pinaghalong karunungan ng kaliwat kanan. Pagtama nito sa nilalang, mabilis na naman itong napabulusok sa lupa
at kasabay nito ang pag-atungal nito na para bang labis na nasasaktan. Dahil sa ginawa noon ni Omar, ramdam na ramdam niya ang pagsipulasan ng mga nilalang na nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman niyang nilapitan ang tigre at kasabay nito ang pagbulong niya rito ng, "Manumbali ka sa orihinal mong anyo. Nais kitang kausapin, ukol sa mga bagay na kinakailangan kong malaman." Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong nanumbalik sa kanyang orihinal na anyo, alinsunod sa nais mangyari ni Omar. Pagtambad sa kanya ng isang lalaking hubot-hubad, doon niya napagtantong merong dugo ng tao ang nilalang na naninirahan doon. Walang sabi-sabi, mabilisan itong nilapitan ni Omar at kasabay nito ang pagtanong niya sa lalaki kung bakit sa mundo ng mga engkanto niya piniling manirahan. Habang nasa kasagsagan sila ng pag-uusap, doon napag-alaman ni Omar na 8 taon na pala ang nakalipas magmula nang nanirahan ang nilalang na yon sa mundo ng mga engkanto. Ayon dito, isa siyang uri ng manlalason na naghahanap noon ng mga paluha sa kabundukan ng Pulag, subalit dahil sa paglitaw ng mga tahay at higlikas, nagkaroon ng pagbubuno sa tuktok nito na siyang naging sanhi ng pagkawala ng lagusang kanyang dinaanan. Dagdag pa ng manlalason, makapangyarihan ang mga nagbuno noon sa tuktok ng Pulag, kung kaya't hindi na siya noon nagdalawang isip na lumayo sa lugar. Pag-apak niya sa ibayong parte ng talon, nakaramdam siya ng kung anong bagay na nagpupumilit humilas sa kanya pabalik, na siyang naging sanhi ng kanyang pagkakakulong. Ginawa naman niya ang lahat para labanan ito, pero wala siyang sapat na lakas upang labanan ang mga nilalang na hindi siya binibigyan ng pahintulot na lumisan sa lugar. Ayon pa sa manlalason, ilang gabi at araw ang naganap na digmaan sa Pulag hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon ng katahimikan sa kauna-unahang pagkakataon. Kitang-kita sa lugar na yon ang nagawang pinsala ng mga naglabang nilalang na halos hindi lubusang akalain ng manlalason. Ayon pa sa kanya, na halos kalahating porsyento ng mga nilalang na naninirahan doon ang napaslang dahil sa naganap na digmaang hindi nila inaasahan. Magmula noong nangyari ang digmaan, tinangka nitong puntahan ang tuktok ng bundok upang masipat ang kasalukuyang sitwasyon ng lugar. Pagdating niya sa lugar na yon, tumambad sa kanya ang hindi mabilang na mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Doon niya dinasipat ang 2 higlikas na nakatali sa napakaitim na kadena, kasama ang mga tahay na naging bato na. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, halos hindi naman makapaniwala si Omar sa kanyang mga narinig. Ilang ulit man niya itong isipin, subalit wala siyang kaide-ideya kung bakit nagpakalat ng delubyo ang kanyang ama na siyang naging sanhi ng kamatayan ng mga nilalang na payapa doong naninirahan. Matapos ang kanilang pag-uusap, inutusan ni Omar ang manlalason na ituro sa kanya ang daan patungo sa tuktok ng bundok. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa kanyang pagnanais. Nang magkasundo na silang dalawa, mabilisan naman niyang binawi ang kanyang mga tigalpo na pinakawalan sa katawan nito. "Maraming salamat ho, Ginoong Higlikas, sa inyong kabutihan. Sumunod ho kayo sa akin. Ituturo ko sa inyo ang ligtas na daan patungong tuktok ng Pulag." Wika ng nilalang pagkatayo nito sa kanyang kinalagpakan. Nang marinig naman ni Omar ang sinabi nito, tumangulang naman yon upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Maya-maya pa, doon na nagsibalikan ang iilan pa niyang mga kasangga alinsunod sa kanyang utos. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, panay naman ang kanilang ginagawang pagmamasid sa buong paligid.
Bagaman inutusan na ni Omar ang manlalasong kanyang nakalaban, hindi pa rin siya magpapakakampante dahil anumang oras magagawa siya nitong traidorin. Sa pagdating nila sa kalagitnaan ng bundok, ipinakita sa kanya ng manlalason ang tindi ng pinsala na naganap sa lugar. Maging alerto ho kayo, Ginoong Higlikas, sapagkat sa oras na tumalikod ang pangalawang araw sa kalangitan, magbabago ang kaanyuan ng bundok na ito. Magsisiusbungan ng mga demonyong natutulog sa ilalim ng lupa at mag-uumpisa na itong mangalap ng kanilang pagkain. Wika ng manlalason. Dagdag pa nito na sa pagtagal ng panahong nananatili siya roon, nagawa niyang makahanap ng paraan upang maipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga malademonyong nilalang. Ayon sa kanya, kusa lang noong pumasok ang isang lihim na karunungan kung saan nagkaroon siya ng abilidad na magtaglay ng isang wangis ng mabangis na hayop. Yon ang kanyang ginawang sandata para labanan ang mga itim na engkanto sa lugar na siyang nagpatuloy ng kanyang buhay 8 taon na ang nakakaraan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ramdam na ramdam ni Omar ang labis na pangungulila ng lalaki sa kanyang mga kadugo at pamilyang naiwan sa mundo ng mga tao. Ipinagtapat din ng nilalang na yun sa kanya ang paghahangad nitong makalaya kasama nila. Matapos itong marinig ni Omar, doon na siya nagkaroon ng konting pagtitiwala sa manlalason. Huwag kang mag-alala, Manong. Sa oras na maalis ko na sa lugar na ito ang aking amatsyuhin, isasama kita. Basta bay, hindi mo ako tatraidorin. Wala tayong magiging problema. Wika ni Omar matapos makapagbigay ng salaysay ng lalaki. Pangako ho, hindi ko kayo tatraidorin. Ang nais ko lang naman, makalaya na sa mundong ito. Wala nang iba. Maraming salamat ho sa pangakong binitawan niyo sa akin. Makakaasa kayong tutulong ako hanggang sa kahuli-hulihan ng aking abilidad. Sagot naman ng lalaki. Matapos itong marinig ni Omar, mas lalo pa siyang nagtiwala sa kanyang bagong kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, binilisan na nila ang paglalakad sa kadahilan ng papalubog na ang pangalawang araw sa kalangitan. Magiging mapanganib sa kanila ang hindi maabot ang tuktok bago sumapit ang kapangyarihan ng dilim, gawa ng maaari sila doong pagpiestahan ng mga nilalang nakakabangon pa lamang sa kanilang pinagtaguan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, pansin na pansin ni Omar ang pagkatuyot ng iilang puno na kanina lang ay merong napakayabong na mga dahon. Nalalanta na din ng mga damong tumutubo roon, tanda ng paglakas ng salot sa paligid. Nang ilang metro na lamang ang layo nila sa tuktok, doon nila nasipat ang ibabang parte ng bundok na merong umuusbong na mga uka sa ilalim ng lupa. Kisap mata lang noon ang naging pagitan nang bumungad sa kanilang mga mata ang mga nilalang na halos maihahalin tulad mo sa isang uri ng laman lupa. Paglalarawan ni Omar sa mga nilalang na yon, meron itong lumulobong tiyan at halos kasing taas lamang nito ang isang batang nasa edad 10. Matatalas ang mga kuko nito at meron itong butot balat na mga braso. Kulay kayumanggidi ng balat ng mga nilalang at meron itong isang sungay sa bumpunan. Matapos niyang masilayan ang kaanyuan ng mga ito, dali-dali naman siyang hinila ng kanyang mga kasama. Pagtakbo nila sa gilid ng matarik na bangin ng bundok, ramdam na ramdam ni Omar ang unti-unting pagdulas ng kanyang tsinelas. Bagaman nakakaramdam na siya ng takot sa kanyang katawan, patuloy pa rin siyang nananakbo alinsunod sa nais ng kanyang kasama. Ang mga engkantong kanyang kasangga naman noon, nananatiling nakaantabay sa kanya sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas
Narating na nga nila ang tuktok ng pulag kung saan unang bumungad sa kanyang mga mata ang kinaroroonan ng kanyang ama. Pagsilay niya rito, bigla namang tumulo ng walang patid ang kanyang luha dahil sa labis na pangungulila. Nang akmang pupuntahan na niya ang kinaroroonan ni Manong Arnel, bigla naman siyang natigilan nang magwika ito ng, "Hanggang diyan ka lang, Omar! Hayaan mo na kami rito. Ayos lang kami." Matapos niyang marinig ang bagay na yon, bigla naman siyang natulala dahil hindi niya magawang makapaniwala sa kanyang sinabi. Maya-maya pa, naglakas loob siyang kausapin ng mahinahon ng kanyang ama upang magawa niyang malaman ang totoong kaganapan. "Tay, kaya nga ako naparito para iligtas kayo. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kayo kasama. Si inay, labis na siyang nag-aalala at nangungulila sa inyo. Hindi mo naman kailangan gawin ang mga bagay na to. Palagi may ibang paraan, Tay!" Sigaw ni Omar habang nananakbo papalapit sa kanyang ama. Nang marinig ni Manong Arnel ang sinabi nito, bigla naman itong napahagulgol sa pag-iyak dahil sa pag-alala ng kanyang nawalay na asawa. Ilang minuto pa ang lumipas, nakalapit na nga roon si Omar at kasabay nito ang pagpaikot sa kanyang kinaroroonan ng lahat ng kasangga ni Balong. "Anak, kapag pinakawala mo kami rito, sabay naming makakawala ang pangkat ni Uring. Nakahanda ka bang isakripisyong katahimikan ng ating mundo para sa ikakalaya ng aming mga buhay?" "Kung ako lang, anak, kontento na ako sa ganitong kalagayan dahil kahit papaano, alam ko sa sarili ko na maayos ang inyong kalagayan." Sagot naman ni Manong Arnel. "Bahala ka, Omar, kung ano ang pasya mo. Ang importante, masaya ka sa gagawin mo. Ngayon, hindi na ako magsasalita. Ibibigay ko na lang sa iyo ang pagpapasya." Singit naman ni Balong. Nang marinig ito ni Omar, walang sabi-sabi. Agad naman niyang ikinalat ang sangkap sa ritual na kanyang gagawin. Sa puntong yon, walang pagdadalawang isip siyang nagpasya para sa ikalalaya ng kanyang tiyuhin at ama. Wala na din siyang pakialam kung makakabalik sa mundo ng mga tao ang pangkat ni Uring. Gawa ng kaya na nila itong labanan ng harapan. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, doon na dahan-dahang yumayanig ang lupa. Kumakalas na din ang iilang kadenang nakapulupot sa katawan ni Balong, indikasyon na dahan-dahan ang kumakalas ang sumpa na nakakapit sa kanilang mga katawan. Sa pagpapatuloy ng pag-uusal ni Omar, rinig na rinig niya ang pagbitakan ng mga batong bumabalot sa wangis ng pangkat nila Uring. Bagaman nakakaramdam siya ng labis na pagkabahala, wala siyang magagawa dahil nakasalalay doon ang kaligtasan ng kanyang tiyuhin at ama. Ilang minuto pa ang lumipas, kumalas na nga sa katawan ni Manong Arnel at Balong ang mga kadena, hudyat ng pagkabasag ng sumpang nakakapit sa kanila. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon nila narinig ang pag-atungal nila Uring na parabang labis itong nagagalak sa muli nilang paglaya. Paglapit ni Omar sa kinaroroonan ng kanyang ama, dali-dali naman niyang sinapungan ng halamang ugat ang mga sugat nito na patuloy na nagpapakawala ng mga itim na dugo. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang masipat nila ang pagsikumpulan ng nagsisilakihang ipis na hindi naglaon ay naging kawangis ni Uring at ng mga kasama niya. "Ay, sa wakas, muli na naman akong nakabalik sa mundong ibabaw. Inaasahan ko na ang oras na ito sapagkat alam kong gagawin ng inyong anak ang tadhanang para sa akin." Wika ni Uring, paglitaw nito sa kanilang harapan. Nang masipat naman ito ni Omar, mabilisan niyang pinalusob ang kanyang mga kasangga upang hindi na ito mabigyan ng pagkakataong makaipon ng lakas.
paglapit ng mga engkantong itim sa kinaroroonan ni Uring, bigla naman itong natigilan nang salagi ng pag-atake nito ng isang lalaking merong gumagalaw na ukit sa kanyang katawan. Paglalarawan ni Omar sa lalaking yon, napakakinis ng ulo nito na punong-puno ng ukit ng mga buhay na salita. Naninilaw din ang mga mata nito at bakas sa malayo ang napakagandang pagkakahubog ng kanyang katawan. Wala ring kasuotang pang-itaas ang lalaking yon na para bang pinapakita talaga nito sa kanyang mga kalaban ang isang buhay na hayop na nakaukit sa kanyang katawan. Maya-maya pa, buong lakas namang sinalag ng kanyang mga kasangga ang pag-atake nito na siyang labis na ikinagulat ni Omar. Hindi niya kasi lubusang akalain noon nakapantay lang pagdating sa pisikal na lakas ang kanyang mga kasangga sa mga ordinaryong soldados ni Uring. Dahil sa mga pangyayari, napilitan namang magbigkas ng usal si Balong na siyang mabilisang nagpalitaw ng isang lagusan sa kanilang harapan. Matapos nila itong masilayan, walang pagdadalawang isip naman nila itong pinasok upang tuluyang matakasan ang mga tahay na aswang. Okay, ito na. Magkakasama na ulit yung tatlo. Sunod kagad natin yung 17, pero dun sa 17, baka yun na muna yung last episode natin kasi wala pa tayong pondo. So maglalabag muna tayo ng iba munang kwento after ng 17. Pero para hindi na kayo mabitin pa, sunod ko na yung 17. Yun lang. Salamat.